So ayan po, dito na kami sa farm ni Sir Constantino. At interviewin po natin siya tungkol po sa mga alaga niyang itik. Excited na po tayo mga kagandang buhay. Ang po ang bibi, ang lalaki. Ang tataba po ng mga bibi dito ni Sir, oh. Tapos meron akong nakitang itlog kasi doon sila kanina, banda. So, maganda bang kita sa itik? Dito sa itik mo, Sir? Bawi din ba? Actually, yung pinag-usapan namin doon sa Davao, sabi niya, sa fresh egg magbenta ka, kikita ka, pero sabi niya maliit. Okay. So, ngayon, kung gusto mo lumaki ang kita mo, kailangan ka Bakit kaya, Sir? Kahit na summer nangingitlog sila, kahit walang tubig, basta pre-range sila? Hindi, kahit nakakulong siya, ang importante, Hello, kabiyahe! Yes, hello, good afternoon. Parang ang dami mong tinapay dyan sa tabi mo. Daming binigay sa atin ni Sir Constantino. Hala, grabe po. Ang daming tinapay na binigay ni Sir Constantino kay Kabiyang Roger. Kiri siya. Ito pa, Ayan. sa daming tinapay. Ay, sa daming tinapay yan. Paano mo nakakainin yan? Bigyan mo si Kas niyan. Pasalubong niya sa mga anak niya. Tapos may pinadala pa siyang ano nga yun, Kas? Kinain natin? Pabo na kalderita. Talagang mag-verify. Ang ating subscriber na kumuha sa atin ng baka. So sa daming binigay. Kapitan sa barko kasi. Tapos maraming business. Binigyan at aming tinapay sa kabiyahe. Naku, ay, para hindi na makita yung mukha mo kabiyahe sa tinapay. tinapay. Ayan po, so thank you po sa aming subscriber. Nako, actually kayang-kaya po ni Kabiyang Roger na bumili ng isang tracking na tinapay. Pero alam nyo ba mga kagandang buhay, pag regalo po sa atin ang subscriber natin. Sarap, Oo, talagang ang saya mo na, wow, binigyan tayo ng tinapay. Iba yung pakiramdam po ng bigay. Kaysa binili mo. Oo. Kasi naka-prepared na kaagad yung iba't ibang klaseng tinapay nila. Pagdating namin, pinakain pa kami. Iba po ang pakiramdam kahit kaya ni Kabiyahing Roger na bumili ng isang tracking na tinapay. Sa bigay po ni Sir Constantino, talagang masarap kainin po mga kagandang buhay. So ayan po, dito na kami sa farm ni Sir Constantino. At interviewin po natin siya tungkol po sa mga alaga niyang itik. Excited na po tayo mga kagandang buhay. So ito po yung hupya ni Sir. Napakasarap po. Thank you Sir Constantino sa binibigay mong hupya. Actually paborito ni Ka Roger ito, yung hupya. Bibi po ni Sir, oh. Ganda ng farm ni Sir dito, oh. Meron palang inuman. Ganda. May inuman sila dito, oh. Siguro mga vitamins to. Yan. Makakuha po tayo ng ideas, mga kagandang buhay. Sa mga style po dito ni Sir Constantino. Pero walang masyadong tubig ngayon, oh. Yung ni Sir. Nga. Sarap talagang tinapay. I-tour po natin mga kagandang buhay ang farm ni Sir Constantino. Dito po tayo sa kanyang bibihan ngayon habang kumakain po tayo ng hupya na produkto po ng kanyang sikat na bakery. Dito po sa New Lucena, Iloilo City. So marami po siyang itik talaga at ito po yung area niya. Tingnan niyo po mga kagandang buhay. Sadyang malapad po itong bibihan ni Sir. So, may nakita ako itlog. Uy, may itlog dito na isa. Ayan. Kasi, merong bibi dito sa unahan, mga kagandang buhay. Ayun. Ang po, ang bibi, ang lalaki. Ang tataba po ng mga bibi dito ni Sir, oh. Tapos, meron akong nakitang itlog kasi doon sila kanina. Banda. Ipipilm ko po ito, mga kagandang buhay, para ma-interview natin si Sir Constantino tungkol sa kanyang pag-aalaga ng itik. Hari po kayo. Ayan.
thank you sa ating kameraman ngayon, si Kabiyaheng Roger. Of course po, mga kagandang buhay. O, sundan mo ako ng kamera, Kabiyahe. Malaki. Malaki po ang farm ni Sir Constantino. Dito pala natin makikita yung pabo po ni Sir Constantino. Ayan. Bibigyan niya daw tayo pagka meron din tayong kural. Kabiyahe, tingnan mo yung kural ni Sir. Neat lang. Pwede natin gayahin ito. Pero mas maganda ito, Kabiyahe, kung maraming tubig dito. Walang tubig ngayon dahil summer na, pa-summer na, walang tubig. Ito na. Nakikita ko na yung mga bibi, oh. Ang dami. Itlog. Ito na. Ang bibihan ni Sir. Ko, ang lapad. May mga kambing pa siya dun, oh. Mga malalaking kambing, oh. Ang ganda ng mga damuhan. Ito na yung itik ni Sir. Malalaki. Sir, nakakita ako ng itlog. Ng itlog, merong isa. O ito, so saan mo sila kinukulong, Sir? Doon, paghapon na pero na doon ako nakakulong din. Pre-resto kay may tangkong doon, no? Kaya pag-oras kasi puro tubig to pag-oras na ano eh. Nang Ang dami. Ang dami. Ayan. Yes, magandang buhay din, Ma'am Sol. Kasi magandang buhay talagang nakikita ko dito sa farm mo. Mga ilan nga yung baby mo? So far, nang dito is nasa 2,000 female. 2,000 female and then 10%, 1% ang yung sa ano? Sa male. Sa male. Oo. Pero yung ano mo, yung lot mo dito, ilang hektarya to? Ang sa area na to bali 5 hectares to. Ay, naku, pwede maka-cater ng kahit mga 20,000 o beds? Pwede. Pwede, kasi nakita ko grabe, kahit mga building pa dyan, sir. Yung building dyan. Kasi yung kabilang itikan ng doon, bali emergency lang yun nung after ng ASF. So yung construction ko doon. Pala yun. Mayroon pa doon. Kasi dati, ng baboy. Kumbaga, ginawa ko ng temporary na bahay ng ite. Kasi, kumbaga, tag-ulan, bigla lang yung dineliver yung order ko na 2,000. So, wala akong choice dahil hindi makasya sa kwan ng baboyan na pinagawa ko siya. Yun ang sabi ko, mabilis mabulok yung kahoy. Nabulok ng kahoy, no? 1 year. Kailangan na permanent talaga. Permanent. Pero ang ganda ng free range nila, sir. Pre-res, ito yung kaganda sa akin dito sa ETEC. Kahit summer nangingitlog. Kaya yung mga buyer mostly dito pumupunta. Bakit kaya, sir? Kahit na summer nangingitlog sila, kahit walang tubig, basta free-range sila? Hindi. Kahit nakakulong siya, ang importante, makumpleto yung patukas kanila kung ano yung kung ma-consumption ng isang itik sa isang araw. May bigay mo, hindi na kailangan dapat yung tubig sufficiente. Since kahit di sila makaligo, ganyan. Ang itik naman depende yan sa paano mo sila sinanay eh. So kapag sinanay mo sila sa tubig, hahanapin nila noon yung tubig na naliligo sila. Pag hindi mo sinanay, sprinkle mo lang. Inom lang sila. Inom lang. Tapos pinapaliguan nila yung sarili nila. Oo. Kasi yung mostly pag kailangan mo yung tubig, marami yan. Pang ano naman yan, pang conditioning. Kapag nagpapalit sila ng mga balaybo nila. So kailangan nila yung tubig para mabilis maka-recover sila. So, maganda bang kita sa itik? Dito sa itik mo, sir? Bawi din ba? Actually, yung pinag-usapan namin doon sa Davao, sabi niya, sa fresh egg magbenta ka, kikita ka, pero sabi niya maliit. Okay. So, ngayon, kung gusto mo lumaki ang kita mo, kailangan ka mag-salted. Salted talaga. Yun talagang target namin, salted eh. Or magbalot ka kung gusto mo magbalot. Oo. Sabi nga, kung piso kita mo daw sa fresh ka na itlog,
sa salted Sa sa Itugalan, ko, maging 3 pesos na Oo. or hanggang 5. Oo. Kung gusto mo pang lumaki ang kita mo, kailangan Market ka, ikaw Nandiyan, magbenta. magpapisa ka. Magpapisa ka na? Hindi mo pa nasubukan magpapisa? So para dahil walang magmamanage, siyempre si Mrs. lang. So, Siyempre, sa yun, kaalaman po nila, si Sir po ay kapitan sa barko at alam mo naman natin yung sweldo ng kapitan sa barko, pero napakasimple po at gusto talaga ni Sir mag-engage po sa farming. Bakit nag-engage ka sa farming? Passion or added income o ano talaga, Sir? Nang doon na, kumbaga, compact na siya. Pero number 1 talaga passion. Siyempre, mula ba pagkabata ka, elementary pa lang may itik na ako eh. And then, kalabaw, lahat na hayop, medyo nagalagan ako eh. So, kumbaga, dala-dala mo hanggang ano ka eh. Kahit ano maabot mo sa Maabot mo buhay. Then, since yung ganun, talagang nag-i-invest ka na ganito, kumbaga parang baliwala lang siya, yung pala kumikita din. Tama, Sir. Pa paano. Akala mo stress reliever lang. Yes, yun naman. Nakakabata po kasi mag-farming. Yun ba yung lagi kong sinasabi. Kasi nung bata rin ako, may alaga rin ganito si nanay, pero hindi kasing rami. So ano bang balak mo dito sa farm mo, Sir? Paramihin mo pa? Actually, yung target ko nakaraan is 10,000. Depende. Kaya nagkaroon ako humingi rin ako ng mga advices sa iba. Yung nasa akin. And then, marami akong nakukuha ng mga ideas yung ni-share nila. Kung paano maging sustainable siya. Nga, saka yung list na expenses na lalabas sa bulsa mo. May mga alternative ka rin ba na pinapakain sa kanila? Yes, ang alternatives dito kung i-freelance ko sila, ito kasing area na yan, almost 1 hectare yan. Bali, alos kangkong yan eh. So, kinakain nila doon. Nabubusog sila? Nabubusog sila. Saka mayroong, dati mayroong yung mga asola. Dating kasi walang tubig ngayon. Pag may tubig yan yung asola dyan, kasi hindi naman namamatay, kasi andun may tubig pang area doon eh. Yung ibang itik nasa gitna pa eh. So, laki nito, marami grabe. silang makakain. Oo, kaya mo pa kahit mga 20,000 heads. Kasi kunti-kunti pa lang yung naano mo, oh. Actually, yun ang target ko. Pag magkaroon ka ng ganito, 20, medyo nakikita ko malaking mga income eh, kung talagang tutukan mo ng maayos. Tutukan talaga. Kaya ito talaga, Sir, yung gustong pasuking business ni Ron. Maganda yun, maganda. Ako pero nasuggest ko doon dahil sa experience ako dito, ang mga observation ko, yung mga weaknesses nga yung mga nangyayari dito, yung mga sa atin yung mga pagkakamali. So, kailangan ma-correct. Oo, Sir. Halimbawa, ano po yun, Sir? Yung katulad niyan, ito, freelance yan, lahat sila marami. Minsan di mo, dahil sa dami, katulad kung nangingitlog yan, hindi mo pwedeng i-istorbohin yan kasi pag na-istorbo yan sila, bibigla niyang babagsak yung production mo. So, unlike kung i-confine mo yung iba, let's say, nasuggest ko nakaraan sa vlog mo, na 100. So, ibig sabihin, yung 100 lang may istorbo, yung the rest hindi. So, kapag may nakita kang problema, siyempre, kailangan i-separate mo na kagad yun. Yes. So, yun ang mga problema pag ganitong naka-freelance siya. Anyway, mayroon naman siyang advantage saka disadvantage eh. Kasi katulad niyan, bali ang nangyayari dito, pakawalan mo lang sila. Wala ka ng ganong housing. Pero ang pinaka-safest dito kasi yung area na sa akin lang, kahit pakawalan ko sila, okay lang din. Oo, kahit puro nakabakod eh. Tsaka ang laki-laki ng area mo. Pero siguro yung gawin namin doon, may housing talaga kami. Maliit ang space namin. Ang housing, nakakaganda sa housing, bakit? Katulad nito, pwede mo, obligado nga tuwing hapon. Anyway, uuwi naman sila, pero may salbahe talaga na naiiwan. Katulad niya, kung malalim yung tubig, kailangan na pupuntahan mo pa doon. Alay kung naka-housing siya, wala na, pakain ka na ng pakain. Pakain ka na ng pakain. So pagdating sa alternatives, kung marunong kang katulad niyan sa akin, bala ko sana mag-alternatives, gagawa ng sarili kong feeds. Oo. Yan katulad niyan, yung mga talaba. Oo, kasi may machine din ako. Kompleto ako sa machine, saka may So, ang talaba kasi yun yan tawag nito, bali pang sa shell. Sa shell niya para tumigas, kumapal. Oo, yung shell niya.
So, plus yung alternatives ko marami doon, yung Asola, tapos meron doon sa kalsada na yun ang Madre de Agua. Oh, Madre So, de mga Agua. protein kasi yan. Marami ka bang ano dito, sir? Marami kang binhi ng Madre de Agua? Kahoy lang din naman yan, kailangan putulin, saglit lang. Putol-putulin. Oo, kasi kunti pa lang yung amin doon natanim. Yan, kasi by itong buwan na to, yung kalsada yan ayusin na, sigurado yung ibang Madre de Agua madadama yun. So, sir, ano dito? Anong feeds mo dito? Ang feeds ko dito, Pelmeco to. Pelmeco. Pelmeco rin yung anak ko, sabi niya maganda rin Pelmeco. Ang Pelmeco, so far, good din naman siya. Depende sa ang feeding program kasi yun naman ang importante doon eh. Oo. Kahit yung una ko, ginagamit ko rin yung GMC. Okay din siya. Kaso ang problema ko, hindi namin nagustuhan noon, minsan yung kailangan mag-ingat kayo doon sa sinusupply, baka kung saan mayroong old stock. Oo nga, ano? Yun nangyari dito sa amin, yung old stock na yon. So, bumagsak yung itlog. Bumagsak talaga yung itlog, bali nawala na yung bisa. Yes, so once na tumigil yung pang itlog, matagal yung recovery niya uli. Yun yung hindi maganda. Kaya lugi ka na. Lugi Kasi ka na. imbes na tuloy-tuloy yung pag-itlog. Correct. Nasa ilan na sila lahat? Building 1, dan pa. Ilan lahat, sir? Sila lahat? Yun ang total dito yung female na 2,000. Oo, 2,000 sila, no? Dagdagan pa ito ni sir. Kaya ito maganda dahil namumonitor mo. Dati na medyo napabayaan namin, nangyayari maraming mga namamatay. Oo. So sir, ganito ka lang magpakain sa kanila? Yun may feeder. Feeder. Pero ito, para sa ano ito, sir? Sa kanila din. Sa kanila din? So, hindi sila nagdudumog-dumog dito? Hindi naman. Pag busog sila, umaalis na rin. Palitan sila. Anyway, yung kung gusto mo talaga naka-confine na ang normally pinapakain niya sa kanila, katulad yan ng itlog, ano lang naman 135 grams per head yan hanggang 140 mataas na. Hindi naman sila kumakain ng sobra, no? Yung kaya lang talaga nila? Katulad sa akin nga nito, almost na sa, naka-andibitom siya. Kunti, kumbaga bahala silang kumain yan, pero naobserbahan ko, kung ano yung naka-budget sa kanila, yun na lang binibigay namin. Para hindi ba sila mag-overeat? So, ma-control mo rin Control yung mo rin pagkain mo. expenses mo. Let's say, kung budget mo sa kanya, 135 grams to 135 per head. So, yun lang. Bilangan mo yung sila lahat. And then yung papakain mo sa kanila. Pero RTL mo binibili? Hindi. Siho? Siho din, ma'am. Oo, siho din. Kasi wala talagang legit na nag-RTL dito. Baka tayo pa lang sa bandang huli. Yun ang maganda dito. Baka tayo pa lang, sir. So, kasi balak ni sir mag-retirement na Tutukan mo talaga, sir, pag nag-retire? Pag na-retire ako, tutukan ko to. Oo. Kasi nakita ko sa itik, maganda talaga yung income na kapag maganda rin yung management. Yan. Kahit anong bagay, pag hindi maganda yung management, Hindi maganda production. talo lagi. Si Ron is only 24 years old. Sabi niya, ngayon pa lang po, na year na to, mag-uumpisa ako, looking forward na mapag-aralan ko yung seho. Sabi niya, balak niya talaga maging legit na breeder. Para makatulong sa mga farmers din. Oo, kasi hindi na natin kailangan mag-angkat ng mga itlog or mga itlog alat doon bandang Luzon. Ang sa bini-verify ko yung natin dito, yung supply na nanggaling dito sa atin. Yung ating production dito sa Visayas, almost nasa 10% lang. Yung 90% galing Maynila. Wala pa nga siguro kasi doon sa aming lugar wala talaga nagpo-produce. Wala talaga. Kaya malaki ang katulad niyan. Ako nirekomenda ko kung good management and then paunti-unti lang hanggang ma-reach mo yung pinaka-maximum na. Sana marami tayong ma-inspire. Oo nga No, kasi kulang na kulang. Kulang. Kulang na kulang ang supply, kulang sa kaalaman din sa pag-aalaga. Tapos mas maganda yung nakita talaga nila yung may physical talaga na farming dito. Pwede silang makatour din, maturuan natin. Gusto ko nga magkaroon din ng mga seminars bandang huli. Yun ang maganda. Oo, pagyamanin natin yung mga knowledge natin. Tapos, mag-ano tayo, sir, mag-gather tayo ng information. Pagkatapos natin mabangklat yung information na yon, share natin. Mag-ano tayo, mag-paseminar. Mayroon, ito yung, yung sa Pelmeco. Oo. Yung nakausap ko isa sa pinakamaganda, tumawag sa akin yung taga Davao mismo.
sa pinakamalaki rin na itikan sa Davao. Tumawag sa akin, halos 2 oras nga yung usapan namin eh. Oo, grabe. Yun Ang buti di ka nalubat, sir. Hindi, siya tumawag sa akin. Oo. So, sabi ko nga maswerte. Binigyan ka talaga niya ng Binigyan ako oras. Napakaswerte mo. Sabi na, tutulungan kita. Kung ano yung mga problema mo, tutulungan kita. Hindi ka namin papabayaan. Tapos sabi niya, sunod, papadalan kita ng technician. O yung makuha ng technician ng mapilme ko, papadalan na dito. So, so far, yung nga inaantay ko. Ang problema lang naman sa akin dahil on and off ako eh. Dahil lumalabas Sige, filmi ko din kami. Na Kaya, ano ko na sana makita tayo ng filmi ko. Oo nga eh. Kasi in-advertise din ng anak ko. Sabi niya, nakasubok din ako ng ibang mga feeds, sabi ng anak ko, pero dito ako nagstay sa filmi ko. So, ibig sabihin, maganda talaga yung performance ng filmi ko. Sa akin yun, sa bangko, good yung performance nila. Ayan. Sana makita tayo ng filmi ko. Oo, Ayan, filmi ko. Magsisikap kami ni sir na marami tayong matulungan dito. 'Di ba? Maitikan natin dito. Ang lawak ng market. Malawak Actually, man. walang tinitinda sa mga store. Kahit sa Bacolod, wala. Wala. Ang mostly nanggagaling yan ng ng Manila. Oh, Manila talaga lahat. Kahit yung mga balot dito, Manila talaga Manila. lahat. Kaya sabi, Ang Gimaras, itlog kailangan nila, lalo sa balot is kahit mag-deliver ko 20,000 pesos, kulang. kahit sa amin sa Aklan, Oo. tracking, kaya yung mga itlog na kinukuha sa Luzon para balot. Balot. Wala talaga nagpo-produce. Kung meron man nagpo-produce dito, konting-konti lang. Ayan. Sa ngayong natin sa kanila, katulad yan, ang hanapin natin yun yung pure talagang itik Pinas. Kasi Yan. mostly 90% ran mangingitlog yan sila eh. Unlike kung kukuha lang, hindi ko naman Saan kayo tayo makakakuha, sir, no? Ng magandang mga siho? Actually, mayroon dyan. Ang problema natin ngayon, yung kasi yung sa quarantine. Kasi may mga permit din yun eh. Lalo na nagkaroon ata ng Birds flu na bird naman. flu na sa part ata ng Luzon, nagkakaproblema ata na rin ito. Ayun ang medyo mahirap magpa-shipment. Ayan, antabayanan kita, sir, dahil may kontak ka na rin sa amin, may kontak rin kami sa'yo. Usap tayo, magtulungan tayo dito sa Bibe. Ang layo naman ang market mo, Iloilo naman sa amin, doon sa Aklan. Ang market naman, ganito yan eh. Pag wala ako, katulad sa akin dito, kung wala, kulang yung itlog, pwede ako kumuha doon. Kapag ganon din yan sa inyo eh. Yun lang naobserbahan ko sa market dito eh. Yung kumukuha sa akin ng itlog at saka yung ganyan na yung nagbabalot. Kumbaga sila kumukuha rin sa iba eh. Pag wala sila, short sila eh. Pero hindi naman subukan yung quail, sir, di mo? Balak ko rin sa Kasi wala rin dito sa Iloilo. Oo, wala rin. Ang problema pag mahirap i-manage pag sobrang management din. So, gustong-gusto talaga namin ito. Actually, sabi ko sa anak ko, itik talaga yung gusto ko na. Idagdag natin, i-connect natin dyan sa sa puguan mo. Oo. Maliit yung aking space dun, sir, sa'yo. Napakalawak, 5 hectares. Ang area ko malawak, masyadong malawak to pagdating sa kung mag-alaga ka talaga ng Tsaka hayop. Walang bahay. Walang nakakaistorbo. So, hindi mo pa nabili yung banda dun? Yung sa kabila dyan, bali sinangla sa akin yung isang side niyan. So, hopefully. Sana mabili mo. Pero para puguan dun. Oo. Puguan. Pero dito sa area ko nito, wala kang problema kasi malayo sa mga... Malayo talaga. Napakaganda po ng location mo, sir. Ang pugo ay mahirap sa waste management. Waste management. Baho? Ang baho ng iti. Ganun Ito, din sir, yan. hindi rin masyado, no? Yung kapag ang sa itik, kailangan importante dito, kung gagawa kayo ng housing, ma'am, ang recommended talaga dyan, dapat silalim na may tubig. Ay, nakita mo yung lugar namin doon. May tubig talaga, tapos nagpo-flowing talaga pababa. Ngayon, kung gusto mo naman, kasi kung gusto mo yung organic, ipunin mo yung dumi nila, din pira din yun. Pira din yun. Oo. Oo. Magkambing ka pa, sir, ha? Mayroon na nga, oh. Kaya nga gusto ko yan. Oo. Pero ang ganda ng mga kambing mo, ang lalaki. Saan galing yun, sir? Dito lang yan, ma'am. Kumpletuhin na natin. May baka ka, pagyamanin mo yung baka. Pero yung baka, sir, talagang malaki ang puhunan. Malaking puhunan. Malaki ang puhunan. Pero, parang ikaw pa lang yung kauna-unahan ditong nag-invest ng baka. Yun ang kwento kasi yung kanina doon sa bahay, sabi ko, instead nga itago mo yung pera mo sa bangko, doon na lang sa baka. Oo.
bawasan mo sir yung tago mo sa bangko. Yun na lang Oo, gagawa. kasi iba naman yun eh. Iba naman yung investment mo doon, tapos iba naman dito. Kasi wag natin gawing isang basket lang. Oo. Tsaka dito tayo na-enjoy. Anong gawin mo pagkatapos ng retirement? 'Di ba? Kailangan may pagkakaabalahan tayo dahil sa farming kasi, producer ka ng food. Oo. Maka-inspire ka ng tao, ng iba, umasinso ang buhay nila, fulfilled na yung buhay natin. So, ayun po, kumain sila, sir, oh. Oh, sir, kinain na nila nito kanina pero umalis din agad. Parang patusik-tusik lang. Hindi sila importante lagi lang may laman yung butsi nila eh. Oo. Ayan sila, oh. Mga ilang months na ito, sir? Ito nasa more than 1 year. Doon sa kabila, bali nasa 9 months. So hanggang ilang edad sila pwedeng magbigay ng itlog na maganda? Actually may nauna ako more than 3 years pero yung pangingitlog nila maganda eh. Pero yung search ko yung ibang nag-aalaga, sabi daw 2 years. Medyo pero may 3 years ka? May 3 years siya pero kumbaga naobserbahan ko naman wala namang problema sa akin yung more than 3 years ko. Maganda pa rin yung pangingitlog nila. So, ayan, kabiyahe, oh. Depende siguro sa sa pagpapakain at pag-aalaga, ano? Ito yung masasuggest ko, ma'am, at saka kuninto sa akin nung taga Davao. Kaya nga kailangan natin batch by batch. Kasi katulad niya ng problema natin dito sa sa Visayas, yung kakals na natin. Oo, ikakal natin. So, sino kaya ang bibili? Yun ang tanong. Pero sabi niya, pwede ang mangyayari yan, kaya nga kailangan natin, let's say 100 lang. Sabi niya, kaya mo daw yun pwede mo naman na lutuin daw yun eh. Actually, nakaraan nagluluto din ako eh, kaso lang i-market natin. Oo. Market mo talaga kasi maraming ginagawang pulutan. Oo, pulutan. Pero kung marami, let's say, batch mo na 1,000, isang batch, mahirap. May punto ka talaga, sir. Kailangan 100 na para at least kung kakatayin mo man, kukunti lang. Kukunti lang. Oo, yung medyo mahina na yung egg production niya. Kasi ang gagastos ka lang naman, sir, sa itik kung hindi pa siya nangingitlog. Kung hindi siya, hanggang mangingitlog na siya. Pero araw-araw na, pag nagkaumpisa na siyang mangitlog, kaya na niyang ipinance ang sarili niya sa sa feeds. Isang business na isang araw nangingitlog, sir, no? Isang business. So, ang sa itik, observan ko, maganda yung at least mapaitlog mo sila ng 70-80%, maganda na yung kita mo eh. Oo. Ayan, yan pala yung ni sir, inuman. Oh. So binili mo lang ito sa online, sir? Online yung ganito? Naman, kasi pag hindi mo nilagyan yan, inaapakan nila. Wow! So, dudumi. Dudumi. At saka kung minsan, kung magbigay ka gusto magbigay ng feeds, tawag nito yung vitamins. Pang stress. Oo. So, ayan, mas maganda yun. So, magandang tularan ito ni Ron. Yung ganito, para hindi natatapon yung mga vitamins. Oo, hindi siya tatapon. Ayan po. So, nakaka-inspire si sir. Datapwat, pwede namang hindi siya mag-farming. Pero, ayun, nakaka-inspire si sir. Sana marami pang information yung ma-share mo, sir, no? Yes, makapag-share ako ng aking best experiences ko dito sa akin. Yung mga mali ay dapat baguhin. Baguhin. Ayan. So, kumaga, nasa under pa rin tayo ng pag-aaral kasi di mo naman natututukan. Every 6 months ka wala. Kailan ulit ang sakay mo, sir? Ang balak by May, after ng events. After ng kasal ng anak mo. Okay. Ayan po, at ang baka po ni sir, 3 ang nabili niya sa amin. At 2 inahin, isang ball. Isang ball. Passive income, medyo matagal mo pa yun, sir. Alagaan mo muna mabuti yan. At magdadagdag pa yan si sir, I'm sure. Magdadagdag pa. Para sulit ba ang pag-alaga. At saka ang resulta, mabilis. Ganun din naman, bali konti at saka marami. Isang isang pagtatrabaho lang, isang paghihirap eh. Isang kung medyo marami, mas maganda as long as na kaya naman. Kaya ng budget po. Oo, kaya ng budget.
Ang maganda kasi sa mga ano nila, sa mga baka nila, sir, walang pili. Walang pili talaga yung pakain. Yes ma'am, naano ko na rin yan eh, na-prove ko na wala Magaling pili. talaga kumain, oh. Kasi mayroong mga dayami ako doon na pinapakain sa kanila. Walang pili talaga. Walang pili, kinakain nila. Kinakain talaga, no? So yung ano mo, sir, yung vitamin management, napag-aralan mo rin kung paano ka magbigay doon ng vitamin sa bago mong baka? Ang vitamins, pinapag-aralan ko rin yon. Kaya at saka yung mga vaccination niya, yun ang pinag-aralan ko. Pero kompleto na yun eh, bago napunta Pero, dito. Follow up na lang, no? May... Every 3 months? Mostly nabasa ko every 6 months eh. 6 months talaga. Oo. Iwan ko lang, kaya nga sana sabi ko kay Kabiyay Roger na makahingi tayo ng vaccination program ng Ay, oo, pinatutunan tama. natin. Vaccination program pala, Oo. Kabiyahe, para alam ni sir kung after 6 months, ano yung ano. Oo, hingi tayo. Hingi Kasi tayo yun ng record doon importante. dito ng mga baka mo. Yung pag-i-inject sa kakuan na yan, kasi ako sanay akong hands-on kasi ako, lalo na sa baboy nun. Ako rin nagtitechnician eh. So, Babalik ka pa ba sa baboy, sir? depende. Maaari pa rin, parang in-encourage pa rin ako ni Mrs. na ibabalik. Kasi yung housing ko dyan, so hindi ko laki pa rin ng housing pinabiga. niya, sir. Oh. Temporary lang naman yung itik dyan eh. Oo. Oo. Sa Luzon, sir, ang dami nag-iitik. Dito sa atin, sana marami tayong ma-convince din para Ang ang laki ng market natin. Ang problema dito sa atin sa Visayas pagdating sa itik, yung tinatawag natin yung pagala system. So ibig sabihin kung pagala system, kaunti lang yung kailangan mong alagaan doon. Kasi yung paglipat-lipat ng itik sa ibang palayan na Pagala system masyadong talaga. matrabaho so yun. Trabaho so talaga yun, sir. Oo. Saka hindi ka pwedeng mag-alaga doon ng maximum lang kaya mo siguro doon na 500, 1,000. Tama. Kasi yung iba sinasakay pa nila sa sakyan nila eh. Oo. Kaya kailangan din i-adapt natin yung system sa Luzon eh. Dapat yun ang yung sabi ni Ron ano ko talaga i-adapt talaga yung sa Luzon na pamamaraan nila. Kasi ano sila doon successful. Kaya dapat maging successful din tayo dito, sir. Ako wala akong nakita na hindi maging successful as long na maganda yung management. Tutukan talaga. Oo. Tama yan. Ang sa akin problema ngayon dahil on and off yung ano ko dito, siyempre iwanan mo sa tao. Iba kasi yung ikaw mismo na may-ari, nandiyan ka eh. Pero maganda na itong study mo, sir, maganda na ito. Yung mga ginagawa ko ngayon, bali nasa stage pala ito ng pag-aaral eh. So, lahat ng mga problema and then i-apply ko yun sa next na ano ko. Kasi gagawa talaga ako ng housing doon na... Housing talaga, sir. Talagang kailangan Ganda talaga yung housing. Tapos magkaroon ka ng source of water, sir. Oo. Pwedeng i-ano na lang, ano nga yung tawag yun, puso. Ito, Flowing water ba, sir? Puso rin to eh. Mayroon doon ako simula ngayon. Maganda magpagawa ka, sir, ng yung nagpo-flow. Oo, nagpo-flow. Oo. So medyo mahal rin yun. Kung may ano naman, may kikitain, Walang problema. so walang problema. Kasi Babalik isang na yun beses, isang beses ka lang naman magpagawa nun. Hindi naman yung every month. Kasi kung di mo rin nagagastosan, wala rin. Kailangan sabi nga kung susugal ka susugal ka na lang sa mga ganitong bagay. Kasi sayang ang oras eh. Sayang. Sayang ang oras. So ayan, thank you so much, sir, At marami pa akong tanong sa susunod. Bisita pa rin ako dito. Yes, ma'am. At sana po, kung ano man ang mga diferensya po sa vlogging ni Caron, may nakita ka bang mas maganda naming gawin, lagi ka pong mag-comment para alam namin mas maalam ka na dito eh. Kami talagang umpisa pa lang. Ilang years ka na dito, sir? Pagdating kasi sa itik, yung knowledge ko naman kasi mula pagkabata, elementary, sabi ko nag-uumpisa na ako nag-itik eh. Alaga Pero iba talaga yung ganito. Pag ganito ko naging volume, more than 3 years na rin. Marami ka talagang alam kaysa sa amin, sir. So, ito, journey ni Ron ay siho pa lang, siguro mga 2 buwan pa niya alagaan niya bago mangitlog. Ayan, ayaw rin niya kasing mag-upisa sa malaki o sa marami kaagad na hindi pa niya masyadong alam kung paano. Maganda talaga umpisa ka sa maliit. 200 heads lang konti na babae. Ngayon doon mo siya pag-aaralan. Actually, kung marami, let's say, na-observehan ko kung i-confine mo siya, ang itik, then mula sa siyo, hanggang mangitlog, let's say may 1,000 ka, almost yung gagastusin mo doon na
malaki rin yung kakain na pera. Hindi ba bababa ng 500,000? So, pakain pa lang yun. Oo. Oo. Sobra talaga, sir, no? Ma-expenses ito. Expenses yung itik. Sa bahay pa lang nagagawin namin, sigurado, sir. Malaki-laki. Kapag kung 2,000 yan, medyo yung building mo, malaki-laki rin yung gagastusin doon. Pero marami kayong light Kawayan. materials. Ang gagawin namin, sir, simento yung ano niya, mga yung poste. poste niya, tsaka yung bali, yung support niya, yung sa Oo, papatungan, yung support niya. patungan ng mga screen. Oo. Yun ang importante Yun ang gagawin doon. namin, sir. Yung iba doon kahit kawayan na. Kawayan na lang pataas. Oo. Oo. Pwede yun. Kasi matubig kasi si lalim. Kailangan namin gano'n. Mura lang naman doon ng mga kawayan sa bundok. Oo. Kaya, unti-unti lang paggawa ng building na medyo okay. Yung pang lifetime. Ayan. Para hindi pa naman kikita, di pa kumikita. Sa 1,000 kapag ang katulad yun sa isa ko doon, 1,000 yun, 900 na lang yung female na doon. Ngayon, nangingitlog siya ngayon ng nasa 26.3. So, Kada araw. kung 900, supposed to be, dapat 33 dapat yun eh. Oo. Bali, 900 yun. Pero yan sila, once na, ibig sabihin 26 trees na yun, maganda na yung production noon. Maganda na, no? Pataas Maganda na ng yun. pataas kasi bago pa lang. Kikita ka na doon ng mayos. Oo. Kahit yung itlog na bebenta mo, okay na yun. Kahit hindi Okay ka pa na. mag-salted, okay na yun. Okay na. So talagang magastos lang habang hindi pa nangingitlog, pero pag nangitlog na, bawing-bawi na, may Bawing-bawi tubo siya. pa. Ang recovery kasi ng itik, mabilis. Mabilis Oo, talaga. mabilis. Oo. So kaya nga gusto ko rin yung itik kasi nakita ko talaga na may potential talagang lumago dahil malapad ang market. Sa dito sa atin, medyo may kamahalan. Katulad sa inyo kung kukuha kayo sa Litsi, Maynila, din makakasave ka. Kasi iba yung price doon saka dito eh. Sana pwedeng mai-transport, sir, pa Manila para mag-order ka na rin sa akin na isang load. Ayan. Di ba? Oo. Paano kayo mag-transport? Ano yung mga lady to Ngayon Leyna? nagpapadeliver ako dito. Saan galing pala ito, sir, na mga seho mo na inalagaan mo? Ang CEO ng dito lang sa atin, area na to. Pero mostly naman ito, iba dito mga itik Pinas na rin. Okay rin naman yung quality niya. Pero mas maganda sa Luzon, So ano? kailangan Tuklasin natin, sir, para Yun, ano tayo? tuklasin natin, ma'am. Tuklasin Oo. natin. Oo, yes. Para kung paano mag-shipping. Oo. Kabiyahe. Pwede tayo mag-load doon ng Si Kabiyahe na naman yung ating ano yun ito. O mag-load tayo, Kabiyahe, from Kuha ka Luzon. doon ng kabiyahe ng hanap tayo ng itik Pinas doon. Oo. CEO. And then, kung ilan sa'yo, Mag-shipping ilan... tayo. Mm. Punuin natin. Oo. Karaan sa Agilis, Pampanga ko. Dami sa kapas na dami. Ang dami daw Kasi sa ganito kapastan yun lang. eh. Kapag may itik Pinas tayo dito, Oo. daming nangangailangan ng siho. Wow. Dami, Maging breeder tayo, sir. Kahit ako dito, dami nag-inquire. Ang sabi ko, Mrs., kailangan kung gagawin natin yan, dapat nandito ako. Kasi sa siho pa lang, kailangan kasi pag ganun ang gagawin mo, kailangan na magbabalot ka kasi ang iba naman na may mga diferensya nan babagsak sa pangbalot yan eh. Hindi lahat yan na mapipisa ng maayos kasi let's say Oo, may mga Penoy pa nga yan. maliban doon sa Pinoy, yung iba noon kailangan pipiliin mo talaga yung maganda yung condition niya sa balot pa lang, sa itlog pa lang. Oo, may waste makikita kasi, talaga. makikita doon eh. So yung waste na yun, kailangan wala kang choices kundi ibabalot mo yun. Maliban na kung... Mukhang marami pa tayong pag-aaralan, sir. Marami, ma'am. Sa itik pa lang, kailangan sa itlog kung gusto mong paisa-isa, malaman mo rin kung at least 70-20% malaman mo yung female eh. Pagdating naman sa yung siksing, so yun din ang mapag-aralan. Oo. So, ayun po mga kagandang buhay. Sobrang dami pa namin pwede ditong i-content ni sir. Kasi ang balak natin, sir, dahil siyempre pag nagatid kami doon ng nagatid kami doon ng baka sa Luzon, pwede tayong mag-load. Pwede tayo mag-load. Pwede tayong mag-load ng paano ba yan? Magpaturo tayo kung anong sistema doon na hindi mamatay sa biyahe. Ang obserbahan ko, okay naman yun yung siho kasi nakapag-transport nga yung Pero mga ready to lay. RTL. O, RTL na. Pwede din naman yan, RTL. Yun na, RTL na kagad natin. Para at less least ano na. pagdating dito, 1 month na lang, mangingitlog na yun. Oo. So, ayan. So, thank you so much, sir. So, ngayon, halimbawa,
Pagtulungan natin yan. Yes, ma'am. Pagtulungan natin yan kung paano tayo makapagparami. Balot na ang garin doon, yung mga gandang hugay style. Ang balot, ang management kasi sa balot kag sa papisa eh. Kasi ang balot na yan na sa iba nun, pag mabulyuman eh, minsan hindi nila hinahalo yan eh. Pero pagdating sa papisa yan, kailangan talaga monitor talaga yung temperature na nang maayos yun. Oo. Oo, kasi ang balot, Ang balot kasi, pag balot niya, kahit ilagay mo yun, kahit hindi mo haluin yun, walang problema eh. Tama yan, sir. Kailangan kung ako, sir, kung gusto ko mag-transport talaga, ready to lay na. Yes, RTL na tayo para wala tayong masyado bang, yung ano ba, yung pag-alaga ng siho, masilan eh. Masilan yung pag-alaga ng siho. Tsaka siguro makatipid tayo pagka ready to lay na. Yes, pag ang problema mo ka sa siho, pwede kang, of course, kung di maganda yung pag-manage mo, maraming mamamatay. Oh, no! Ito matibay na eh. Ito, naobserbahan ko, yung ganitong maitik sa sakit, matibay sila. As long as maganda yung housing mo, kasi lahat yan eh, housing, yung gayahin na namin talaga. Gayahin na talaga namin yung sa Luzon, na may housing Luzon, talaga siya. Ako, recommended ko yung housing. Kasi okay lang to sa'yo, wala pang housing talaga na sobrang ganda. Kasi konti lang siya, diba? Bats by bats. Pero siguro kung maramihan na talaga yan, mag 20K na. Naku, mahirapan kapag walang housing. Mahirapan ka Tulad yung sa kabila ko doon, tingnan mo yung housing doon, hindi maganda yung ano niya. Oo, kasi babuyan yun eh. Babuyan Medyo mainit siguro doon compare dito. Hindi din naman kasi yung sila doon, open, tapos papasok din naman sila sa loob. Bali dito sa side na yan, bali open space siya. Pag mainit, papasok din sila. Ayan. Thank you so much, sir, sa oras. Yes, salamat. ma'am. Medyo matagal-tagal yung ating sa seho pa lang yan. Wala pa yung sa baka mo. Pero next time na lang, sir, na. Yes, ma'am. Pag makarecover yun, kasi stress pa yun, sir. Stress pa yun. Kailangan pag bisita ko, medyo ano na sila, medyo maliksing-maliksi na at maganda ng pangangatawan. Ha? Cattle feed, sir. Oo, pwede. Yun talaga. Yun ang ini-implement namin ngayon ni Kabeng Roger. Dahil doon sa Negros, ginagamit nila feed sa baboy eh. Okay. Sige, thank you so much. Yes, ma'am. Thank you sa pagbisita nyo dito sa akin. Dapat may pangalan ka na dito sa farm mo pag bisita namin ulit. Wala pa? Actually, wala. Kumbaga, hindi din naman akong mahilig. Ang gusto ko lang sa akin, parang kumbaga, personal na either consumption. Kaso, Hindi kaya ubusin. Hindi kaya ubusin. So, ayan. Thank you so much. Sige, thank you. Ayan po yung bakery ni Sir. Bibigyan tayo ng sample po ng itlog alat. Ayan si Sir. So, isa sa mga bakery ni Sir. Ayan, yung itlog alat ni Sir. Sample. Bigyan niya kay Kabeng Roger. So, ayan. Bumili pa ng tubig si Gas doon sa bakery ni Sir.